Hello guys, welcome to my vlog. Ang video pa lang ito ay nandito ito sa may NLEX Expressway. Ni kadugsong ito guys noong nagvideo ko galing Montalban, kaso kinat ko na lang at dahil mahaba masyado ang upload. Ang video na ito guys ay tungkol pala dito sa, ikwento ko lang sa inyo, tayong mga driver ay tungkol sa pangarga na sobrang taas sa may Marilao Bridge, sa bandang Marilao Bridge na sumabit sa ang pangarga niya ay sumabit sa tulay. So laking abala guys, kaya naalala ko itong i-edit itong video na ito dahil para ma-aware tayo sa tayong mga trailer driver o street truck driver na matataas ang mga pangarga. Maging aware tayo kung maaari guys ay sukatin natin ang pangarga, ang gaano kataas magmula sa simento hanggang sa taas o sa puno sa may pinakaano ng gulong. Kasi guys, kaya nangyari dito sa sa ibang kapwa nating mga driver, may nangyari guys sa Marilao ay sumabit, at alam nyo guys, yung tulay ay naputol yung pinaka I-beam ng tulay. So hindi man totally bumagsak lahat, pero ang pang ilalim ay may naputol na bakal. Kaya nagka-traffic dati dito sa NLEX na ito dahil doon sa pangarga niya. So malamang galing ng pier yun at may pangarga na nakaluna. At makikita nyo to guys sa unahan guys, panoorin nyo lang. Sa mga hindi pa nakapanood or naka-encuentro nitong dumadaan dito sa NLEX, ay makikita nyo na sumabit talaga siya. At nung nitong pagdaan nito namin ay nakita ko na lang sa ay nakatabi na, pero nakita ko sa social media yung may nakapag-post na talagang sumabit siya at nakita yung bakal na naputol sa pinaka I-beam ng tulay. So tayong mga driver guys, dapat aware tayo sa ating pangarga. Kung maaari sukatin natin. Nakalagay naman 4.3 or dapat mababa pa dun sa 4 meter o 4 meter. Nakalagay kasi doon 4.3, 4.5, ganun ang mga sukat-sukat nila. Kaya siguro guys, yung itong driver paspas ang takbo, tapos hindi niya napansin na sumagi, kaya biglang nag-collapse. So dahil matigas din ang pangarga, nadali ang tulay. Kaya ganun ang nangyari na sumabit. Pero kung siguro guys, kung yun ay malambot ang pangarga, paring pangarga lang ang dadali. Dahil matigas ang pangarga, bakal din. Kaya yun, bumigay din yung bakal sa pagboilo. So matibay din ang pagkatali niya sa kanyang pangarga dahil hindi rin na tanggal. So napakatibay din ng pagkatali. So i-forward ko muna guys at para makita nyo dito konti. At yan na guys, pinorward ko muna ng konti para medyo mabilis-bilis at medyo malayo-layo pa konti dyan. Kaya pinorward ko muna ang video para malapit at hindi masyadong humaba ang aking video. So yung na yan guys, yung sinasabi kong pangarga na yan ay nakahalo na siya, pero parang bakal ang laman. Kaya matibay siya at hindi basta manasira sa tulay, dahil ang tulay, ang ilalim ng tulay guys ay bakal din, pero nasira pa yung tulay. Posibilidad din na may diferensya ng tulay at nadagdagan na lang doon sa na truck na sumagi doon. At saka yung tulay pala guys ay hindi pare-pareho na ang sukat, dahil pagdagdag ng simento or espalto
ay bumababa ang sukat niyan sa standard. Kaya maging aware din tayo sa mga ganitong pangarga, lalo na sa kanya guys ay heavy lift. Ito kasi sa akin guys ay flammable, ay maintain na itong sukat na ito at maintain naman na chassis na dinadala. Ay yung mga pang heavy lift na low bid ang dala, yung mga low chassis na minsan ang pangarga talaga ay paiba-iba, iba-ibang sukat. Kaya dito guys makikita nito ang nakatabi na truck na sumabit doon sa tulay. So kung nakapanood kayo sa anong video na ito, ay sa March pa naman ito, anong buwan na ngayon. So nire-upload ko na lang. At ito na guys, dinandahan ko na nga para makita ang video na mayroong yung truck na sumabit. At alam nyo guys, may damage din naman ng pangarga sa, kung tawagin ay flat truck na patungan ng mga pangarga na galing ng pier. Ayun, may damage din naman pero hindi ganong kalakihan. Pero ang tulay malaki ang damage guys dahil naputol siya yung pinaka I-beam niya. So matagal na yung napansin ko dito guys, yung mga 1 week no na dyan. Hindi ko lang alam sa ngayon kung natanggal na dahil nasahin nga ako ng Sariaya, Quezon. Hindi ko lang alam kung natanggal na ito ngayon dahil talagang malaki talaga ang damage nitong driver ng truck na ito. Dahil 1 week na sila hindi pa nakaalis nung nagbiyaya ako ng Pangasinan, Sampabian. Pabalik-balik ako dyan ay 1 week na ay hindi pa rin sila nakaalis. At habang tinatrabaho ang truck, ang tulay, sila dyan ay nandyan lang sa gilid ng itong na ito, pinarkingan niya sa gilid. At malamang sigurado ay binibigyan na lang din niya ng suporta ng pangkain kasi matagal silang nakatambay dyan sa gilid ng expressway ng NLEX. So ayan guys, yung pangarga sa may parting kanan na kulay green na trapal, ayan yung pinakabako ng flat truck na sinasabitan ng transtinner, yun ang nabumigay. So kahaba niyan, tapos nakakarga pa sa flat bed, kaya sobrang taas niya guys. Flat bed bang kinarga na triple axle, tapos mas mataas yung karga niya. Kaya maging aware tayo sa mga pangarga pag ganito. Dahil ako nakaranas din ako ng heavy lift, lagi ko talagang sinusukat yung pangarga. Mayroon akong kahoy na sinusukat para sa mga kuwan. Kung mataas ay tinatanggihan ko ang biyahe, or kung may magpaano ako ng escort para once na magtulay dandahanin ang daan. Tapos saka kuan yan guys, yung sa may kona yan sa kaliwa, yun naman guys ang may sira dyan, yung kaliwa ng sa bus. So isang linya ang nasira ng I-beam. So totally nung ginagawa pa yan guys, sobrang traffic dyan at matindi traffic dyan. So dahil na naayos na, medyo naayos na ng pagdaan ko nitong huli na naman, ay hindi na nag-traffic. Pero nung umpisa talaga is grabe ang traffic dyan at buhol-buhol hanggang doon sa may idsa na ang traffic. Kaso di ko lang nabidyohan dahil hindi ko na in-expect na doon pala nung pinagmulan ng damage, yung sira. Kaya nagkaroon ng matinding traffic. So magaling kung naka-insurance ang truck ay maklaim talaga sa insurance. Pag hindi, problemado talaga ng may-ari yon ng truck kung hindi naka-insured ang kanyang truck. Kasi dito sa atin mayroong mga truck na hindi naka-insured, hindi mataas ang insured, kaya problemado talaga yun. Milyon ang halaga ng nagastos na yun. At malamang pati driver noon hindi may involved siya accident, may record din ang lisensya niya sa pagka-involved accident. So sa panahon ngayon guys, sa mga kasama namin dito sa aking trabaho,
mayroong mga driver na nasuspindi ang lisensya nila sa loob ng 1 taon dahil sa nagkaroon sila ng involved accident, obstruction ng maraming obstruction na huli, kaya nasuspindi yung mga lisensya nila ng 1 year bago nila matukuha ang pinaka ID card nila. So hindi pa rin sila nakakabiyahe. Kagandahan naman dito guys sa aming kumpanya ay kapag utos ng kumpanya na napatikitan ka dahil na obstruction ka or na ano ka, ay kapag renew mo ng lisensya ay nabot ka ganun, ay sweldo pa rin ng driver. Pasamahin ka lang sa mga kapwa driver, sweldo pa rin ng driver ang ipapasweldo sa iyo. Pero kung ikaw mismo ang may kasalanan at na suspindi ang lisensya mo ng 1 year, mayroong nangyari dito. Ang ginawa naman ng may-ari guys ay pinasama siya sa mga driver, ginawa lang helper lang ang bayad. Pero okay na rin yon kaysa matuluyang wala kang bayad, kasi kung kasalanan ng driver at nasuspindi ang lisensya, gagawin ka na lang helper dyan at ang bayad helper. Pero kung utos naman ang management na nahuli ka dahil kaya na suspindi ang lisensya mo, yun nga guys ay ipapasama ka sa driver at driver din ang bayad sa iyo. Kung magkano ang bayad sa driver sa rate ng biyahe, ay ganon din ang ibibigay sa iyo. Kaya yun ang kagandahan dito guys sa aming kumpanya na pinapasukan. Hindi kagaya sa dati kong kumpanya ay talagang wala kang magiging income. Pero sa the best talaga guys, dapat maging maingat at huwag na tayo magiging mapusok sa pagmamaniho para hindi magkaroon ng record na masama ang ating lisensya. Dahil sa ngayon ay mga lisensya ay pwede nang masuspindi kapag may bad record ka, or pwede nang bawasan ng code, or pwede bawasan ng taon, kasi 10 taon na nga tayo ngayon. So ganon talaga ang mangyayari guys kapag violator ka na driver. So sa amin pala guys, dahil sa akin palang minamaniho nito ay dahil flammable na LPG, hindi masyadong sitahin ng aking minamaniho. At simple wala mang ibang dokumento to kundi yung pangarga lang, dahil yung mga dokumento nito ay pagbaba lang ng barko sa planta ay mayroon ng mga dokumento yan. So sa amin karga deliver lang kami, so DR lang ang dokumento namin kung saan ang deliver at kung saang area, kung saang lugar na i-deliver, kung anong saang planta. So ganun lang sa amin guys, kaya hindi takaw sitahin ng mga flammable. At yung sa mga gulong naman ay may limit talaga ang gulong namin. Hindi kagaya nung araw na nag-loss cargo ako ay talagang kahit kalbo na or sobrang nipis na, labas na ang fly, hanggat hindi sumabog pwede pa. Pero dito guys hindi kasi papasa yung mga gulong mo kung sobrang ng nipis. Kaya isa rin sa maganda at safety. So at kagandahan naman guys sa LPG flammable, kahit kumarga siya ng 25 tons ay pag tumakbo guys ay parang napakagaan lang, parang normal lang na magaan lang na empty ang iyong hinahatak. Hindi kagaya sa mga loss cargo na maramdaman mo talaga na mabigat talaga paghatak sa truck. So itong flammable LPG pag tumakbo na parang ilulutang yung pangarga niya, kaya medyo magaan siya hatakin at hindi mabigat sa pakiramdam sa pagtakbo ng truck. So hanggang dito na lang guys, at ikakat ko na lang tong video na ito dahil mababa pa naman tong video na ito, hanggang T-Flex pa to. Ikat ko na lang dahil magpalitan din kami nitong driver na ito. So dalawa pala kaming driver dito at palitan kami kapag inaantok na ay magpalitan kami. So hanggang dito na lang guys, see you next video, bye bye.